Sa gitna ng tumataas na bilang ng mga sakit na nakaaapekto sa kababaihan mula sa hypertension at diabetes hanggang sa mga hormonal disorders, muling nanawagan ng mga eksperto ng mas pinaigting na aksyon para sa mas maayos at inklusibong healthcare system. Narito ang aking report. Nagtipon-tipon ang mga doktor, health experts, policy makers at mga tagapagtaguyod sa isang Women's Health Summit sa Pasay City upang palakasin ang panawagan para sa mas maayos at mas inklusibong pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa temang Healthy Women, Healthy Economy, Healthy Planet, binigyan diin sa pagtitipon na ang kalusugan ng kababaihan ay hindi lamang usaping personal, kundi may malawak na epekto sa pamilya, ekonomiya at maging sa kalikasan. Ayon sa mga eksperto, kapag malusog ang kababaihan, mas nagiging aktibo sila sa lipunan bilang mga profesional, leader at tagapag-alaga na nagre-resulta sa mas matatag na komunidad at mas umuunlad na ekonomiya. The Women Health Summit, it's important in order to raise awareness and advocate for women health. Women, it's a driver of the society and community, and if we have a healthy women, we will have a healthy planet and a healthy society. Our women drive the society, and together we can advocate for a better future, for a better planet, and also better communities. Isa sa mga pangunahing isyong tinalakay ang pagtaas ng kaso ng cardiometabolic diseases tulad ng hypertension, diabetes at polycystic ovary syndrome o PCOS sa mga kababaihan. Maging sa mas batang edad, napag-alaman na kadalasang hindi agad natutukoy ang mga kondisyong ito dahil sa hindi typical o banayad na sintomas, kaya't nauuwi sa mas seryosong komplikasyon gaya ng atake sa puso at stroke. Iginiit ng mga health expert ang kahalagahan ng maagang screening at tamang gamutan upang maiwasan ang paglala ng mga nasabing sakit. Tampok din sa summit ang usapin ng thyroid health na mas karaniwang naaapektuhan ang kababaihan. Bagamat maliit na bahagi ng katawan, may malaking papel ang thyroid sa metabolismo, enerhiya, reproductive health at kalusugan ng puso. Dahil sa mga sintomas na kadalasang hindi agad napapansin, marami pa rin kaso ang hindi natutukoy. Binigyan diin ng mga espesyalista ang kahalagahan ng regular na pagsusuri, lalo na sa mga buntis, upang maprotektuhan ang kalusugan ng ina at ng sanggol. Bukod sa mga kondisyong medikal, tinalakay rin ang epekto ng kapaligiran sa kalusugan ng kababaihan. Ayon sa mga eksperto, ang exposure sa microplastics at endocrine disrupting chemicals o EDCs na matatagpuan sa pagkain, tubig at hangin ay maaaring makaapekto sa hormonal balance, fertility at metabolic health. Giit ng mga tagapagsalita, hindi maaaring paghiwalayin ang kalusugan ng tao at ng kalikasan, lalo na sa harap ng lumalalang climate change at polusyon. The initiative that they have done in having this forum, it's an example of commitment to contribute to the whole change in the health system. This topic is not really presented in a regular forum like this. Economy, planetary health that will affect women and the whole population and community. Sa huli, nanawagan ang mga kalahok ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng healthcare sector, pamahalaan at komunidad upang maisulong ang mga polisiya at programang magpapabuti sa kalusugan ng kababaihan.